Yun, so nakalipat tayo ng pwesto. Yung video na to kasi marami nagtatanong about dun sa minivan. Yung sa previous video ko na kahit paano marami nakapansin din. Maraming natuwa, so nagpapasalamat din ako sa kanyang asawa ko. Kasi na-appreciate. Ayun, masaya din kasi talaga na pag may mga taong masaya din sa nangyayari sa'yo. So kaya siguro marami rin talaga natuwa sa video namin. So yung previous video namin kasi maraming nagko-comment doon na hindi ko talaga ma-replyan isa-isa. Yung usual kasi natatabunan talaga eh. Madalas tanong nila, magkano yan? Saan po binili? Yung iba naman may idea na sino po builder nyo? So lahat yun isasabihin ko dito sa video na to. Magkano inabot? Sino yung builder ko? So una sa lahat, papakilala ko lang muna kayo kung ano ba ang minivan. So ang minivan, specifically itong unit na to is a DG17B. So may mga variant kasi yan eh. May DA, DG, nagkakaiba-iba lang sila dun sa brand. May Mazda, Suzuki, Nissan, may Mitsubishi pa nga eh. Kilalang kilala is Suzuki kasi iba na isang surplus car na galing Japan. Ibig sabihin nun, ginamit na siya ng mga Hapon doon, second hand na siya, dinala rito sa Pilipinas. Pag dinala siya rito sa Pilipinas, hindi buo. So may mga siguro magko-comment sa inyo. May nakita akong ganyan na parang biyak, hati siya tapos dinala rito na sa container van. Yes, ganun po talaga. Kasi pag once na dinala po dito yan sa Pilipinas, category siya as by part. Hindi siya naka-category as car or unit. Kaya pag dinala siya biyak, hindi ko sure kung ano ba ang reasons nila bakit biyak pa or ganyan. Kaya siguro baka mas mataas yung costing pag dinala dito pag buo. So pag once na dinala rito yan, meron silang tinatawag na yarda. Yarda tawag nila din eh. Basta yarda yun, tas binababayan na naka-container van. Basta ganun, nagkakasunod yan. Tas may magkakasunod ng mga builder dyan, mga private na gusto lang rin magkaroon ng minivan, tas sila na mag-build. Yung iba naman builder talaga nagbebenta. And usually ang nagre-range yan, sa pagkakaalam ko nasa 100 to 150. Hindi pa siya nabibuild, as in biyak pa siya. Kasi may mga mapapanood po kayong ganyan na bawal dyan umiiya, bawal dyan. Dapat dun ka sa CR, may CR tayo eh. Ay sus. Tapos ayun, sino ba yung builder ko? M-Jazz. Located siya sa Bacoor, Cavite. Namin ang sumulubog sa akin si Sir Boy, sa si Ma'am Wilma doon na. Tapos hanggang sa nagkatanungan na kami, nagkausap na kami. Sabi ko, ano ba hanap yung unit? Hanggang sa nabanggit ko, ganto ganyan. Sabi ni Ma'am Wilma, nung una sabi ni Ma'am Wilma sa akin, wala pa po sir, i-order pa po yan. Kaya po 7 months ang binibigay namin waiting time, kasi yung 2 months para sa paghahanap ng specific unit na hanap nyo, at yung 5 months yung building time. So medyo mahaba po yung pila dahil nga po marami rin nagpapagawa. Kaya ganun katagal. Ngayon sumagot si Sir Boy, meron tayong unit dyan na 4x4 day 17B non-turbo. So buti meron dyan, parang ganun. So parang naisip, alam mo yun, naisip na lang namin na nakatadhana talaga siya para sa amin yung unit. Kasi hindi talaga namin in-expect na meron na. So usually kasi by order daw talaga sila sa ganun. Wala kaming dalang pera ng asawa ko na malaki kasi bago nila ituloy yung build, kailangan parang 50 to 70% ida-down mo. So yung total kasi nun parang umabot lang ako ng 321k, mga ganun lang muna. Kaya wala naman kami dalang pera nun. So ang dala lang namin parang puhunan sa paninda. So may 10k yung asawa ko. Nakiusap lang kami kay Ma'am Wilma na, ma'am, baka pwedeng ibigay muna namin yung 10k, tapos isusunod namin, ita-transfer ko via bank yung iba. Pumayag naman kasi para lang ma-reserve yung unit, kasi nga sobrang bilis ng unit na to, yung mga DA17 na non-turbo. Sobrang fast moving na unit nila to ngayon, kasi nga matipid daw sa gas. So yun, hanggang sa binild na siya. May times na pumupunta kami doon para bisitahin. Tapos nagkaka-chat na lang kami nila Sir Boy kung ano yung ipapadagdag. Ganyan. 340 inabot lahat, kasama ng mga binili kong bosina, dashcam. 340 inabot lahat, kasama na yung labas na binili ko. Lahat na yun. For me, paano ba masasabi kung sulit ba? Kung tatanungin ako, masaya kami sa unit na to. Ano sa lahat kasi ito, gustong gusto namin to eh.
Tapos lahat tumugma, pati sa parking, sumakto siya, alam mo yun. Nagagawa namin yung kailangan namin gawin. May aircon naman eh, malamig yung aircon, promise. Kaso yung sa likod kasi hindi basta-basta aabot, so kailangan mo ng extra pan. So kaya meron ako, nilalagay ko siya dito, nakaipit siya. So sa oras share ko ata ito nabili. Yung anak ko nga minsan di binubuksan to eh. Okay naman daw eh. Tapos ang aircon ko parang 1 lang, 2, okay na. Pero hanggang 4 naman yan. Na-share ko na sa inyo kung sino yung builder ko at kung magkano inabot. Siguro kung tatanungin nyo ako kung kailangan nyo ba, kung mako-consider nyo ba yung pagbili, depende talaga sa inyo yan guys. Pag-isipan nyo na mabuti. Ang minivan kasi talagang second hand na siya. Hindi siya brand new. Ikaw yung type na budgeted, kagaya ko, budgeted lang kami ng pamilya ko, yun lang yung pasok sa, baka makonsider mo yung minivan. Pero kahit naman sino gusto ng brand new. Nangarap din ako, gustong gusto kong sasakyan, mga brand new, mga Toyota eh. Pero wala pa tayo sa ganun. So, ngayon kasi kailangan namin punan yung pangangailangan namin sa business, saka syempre sa pamilya. Hindi na rin kami nahihirapan sa pamimili. Nakakaalis kami ng kumpleto kaming mag-anak. So yun lang. Sana kahit paano na ibigay ko sa inyo yung information na kailangan nyo. Siguro kung may mga iba pa kayong tanong, baka sa sunod na video gagawa ko kung ano ba tong mga to, yung mga nasa cabin, kung itong buong ito, gagawa ko na lang siya ng video sa susunod. So yun lang, thank you ulit. Maraming salamat sa nag-follow at sa nag-like at naka-appreciate yung previous video namin. Sobrang thank you po. Nakakatuwa yung mga comments niyo po. Ayun, sobrang saya lang din namin. Thank you po.